Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo. Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, it's a warning, para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay na need to aware, change of decision, or maiwasan. Pero kung gusto mo talaga ng positive reading lang, gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay, you want to create something into your life, or nahando yung point na may mga bagay ka na gusto mong tapusin o isaayos, but you still in a stuck situation. Nagiging mabagal yung mga action, o nagiging mabagal yung mga desisyon, o nagiging mabagal ang mga pangyayari o kaganapan sa buhay. You try to make it balance any situation in life. Pinag-iisipan mo ito. Pwede may mga nangyari sa nakaraan, o may mga nangyari na you still in a pain situation. Nagkakaroon ng mga depression. Ako na nakikita sa'yo, may mga bagay ka na parang pinag-aaralan to growth, to success. Hindi mo alam din kung kakaliwa ka, kakanan ka, o didiretso ka. Parang pwede nahandun sa point na yon, o nahandun yung mga sitwasyon na you want to achieve this connection or this situation, but ang gulo. Magulo siya, no? May mga bagay na may mga complicated situation kasi ako nakita sa iyo, o marami lang pumapasok na nagiging magulo lang siguro yung nasa isipan mo o yung sitwasyon mo, no? May mga bagay na gusto mo ng clarity o gusto mo ng desisyonan, or hando yung point na gusto mo aksyonan, o may mga bagay ka o sitwasyon ka na gusto mong itama sa iba sa inyo. But magiging okay naman siya, no? It's up to you to make it happen, itong sitwasyon na ito sa nakita ko dito sa'yo, basta mag-trust ka lang sa intuition mo. You need to take it action din kasi kung may mga bagay na need to innovate, gawin mo, change, gawin mo, fresh start, gawin mo. If you may mga idea or creation ka na project or doing something passion, gawin mo, yun na nakita ko. Nasa sa'yo iyon, no? Nagkakaroon kasi ng blockage sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro may mga unfinished business talaga. Ako na nakikita sa iyo. Diba? Kaya ang ginagawa mo na lang is binabalanse mo na lang yung mga bagay o sitwasyon na meron ka sa ngayon. Nagiging magulo ang sitwasyon. Ang daming tao, no? Ba't ang daming tao? May tao nagbabackstab, ano? Ingat ka na lang sa mga tao nagbabackstab sa'yo. Maaring nandito yung point na pwedeng iba dito is kapatid, mga friendship, connection, yan. There's a rock bottom or pagbabackstabbing. Or pwede rin sa a person who's connected sa'yo, mga kasama sa trabaho, karelasyon, nagkakaroon mga toxic situation. Ako na nakikita sa iyo, nahatak yung iba sa nakaraan, or nahandoon yung point, maingat ka na lang din, no? Baka mga manakit sa'yo, mga masakit ang likod, batok, balikat, balakang, Blur talaga si ate. Adjust lang Bulo si ate. Yan ang nakikita ko sa'yo. Magkakaroon ng mga pag-uusap related to a territorial. Kung ano man yan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May tao na makasarili sa Kim. Sinungaling. No? Siguro alam mo na kung sino yan. Tingnan natin. Someone's abandoned. Hindi ko lang alam kung namatay siya, inabandonahan mo, inabandonahan ka. Anak, ano yun? Sabi ko na nga ba, kasi kuminsot yung puwet mo. Talaga naman. Okay. Meron kang 13, 16, 22, 27, 24, Pisces, Libra, Sagittarius. Nakog yan. Okay. May mga bagay ka na iniisip. Parang you want to start
something into your life, may mga bagay iniisip na you want to progress. Yun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. Kaso nagkakaroon ng mga multiple choices o nagkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Nandun yung pag-iisip din. Pari din na nandun na naglilikom ka ng mga information o talagang iniisip mo yon na you want to transform yung o magkaroon ng transformation yung bagay o sitwasyon na yun. Andun naman yung confidence mo, you know your purpose, at andun naman yung lakas ang loob dun sa bagay o hindi yung main concern mo sa sitwasyon na yun. Pwede rin kasi na hindi ka makapag-desisyon kasi because din sa mga taong malalapit sa'yo. Pwede na dun sa point na yun, no? And ang nakikita ko rin dito is may mga papers and documents. Ako na nakikita sa'yo, Aquarius. Siguro yung mga asikasuhin ka or pwedeng yun din yung trabaho mo, di ba? O kaya may mga dapat ka asikasuhin, mga papers and documents, isulat, i-writing, speech, kung ano man yan sa iba sa inyo. Or nandun din yung magkakaroon ka ng communication with someone who's connected sa'yo. Pwede itong tao na to kasi is nasa malayong lugar o nagkaroon kayo ng separate way sa iba. Or magkaiba lang, oo, tama, ganun. Sasabihin ko sana magkaiba kayo ng ng thinking eh. Pwede ko kasi kung malapit talaga sa'yo tapos nagkaroon ng distance talaga, syempre, hindi kayo nag-same page, pwedeng ganun. Or magkakaroon ka ng connection or makaka-receive ka ng news, communication or message doon sa tao na in a distance o nagkaroon ng distance. May mga new member of the family ako nakikita sa iyo. Pwede mga new pet, mga mabubuntis, buntis, o may kakilala ka, or mabubuntis, or mga anak. Pwedeng pet or someone into your life. Sa iba sa inyo. Sa iba naman dito is, kung mga gusto nyo magbuntis, is sinasabi dito is kailangan daw ng progress or kailangan nyo magpa-doktor kasi hindi naman talaga ako doktor at hindi rin ako nurse. Ganyan. Pero sinasabi dito kasi may blockage, something need to heal. Pwede kasi need to heal. Alam pagod kayo. Tapos, hindi balance yung kinakain at iniinom nyo. Tapos, hindi good yung fertility nyo. Kailangan nyo talaga magpa-check up. Ganun. Kailangan nyo kasi is to heal and nurturing yung sarili nyo. Kung wish lang kayo ng wish, wala mangyayari. Kailangan nyo talaga na, you need to take good care din sa sarili nyo. And then also, is there's a new beginning in life. May mga enjoyment situation ako na nakikita sa iyo. There's a wish come true or mga happiness ako na nakikita sa iba, sa inyo. Nagkakaroon ka ng paninindigan or nandun yung desire to take it action, something in your life. Kaso bakit may multiple choices ka, no? Kasi iba dito nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan eh. Nagkakaroon o thinking about, hindi ko alam kung pagpaparaya iyon o magpaparaya ka or someone is magpaparaya. May pagpaparaya. Also, iba dito is separation. Kanya-kanya, pwedeng ganun. Or, bahala ka na, parang ganun. O, kanya, pwedeng, basta parang separate. In what way yung separation, hindi ko alam. Siguro, magkakanya-kaya ka ng bahay, kung sa relasyon, ay magse-separate na kayo, o kaya is, se-separate ka, ihiwalay mo yung sarili. Pwede nga doon sa point na yun. Or someone, no, sa iba. Meron ding someone's giving you a love. Ganyan. Baka makaka-receive ka ng love message, ng papuri, ng papasalamat, o ikaw ito sa kanya, pwedeng ganun. Or nandun yung mga crush. Ganyan. Pwedeng, when it comes sa crush kasi, di ba paghanga lang naman yun. Iba kasi yung, pag sinabing crush, alam mo yun yung feeling nila love na yun. Ewan ko, parang, pagka mga di ba, ganun. Yan, kung ano man yung crush. Pwedeng may taong may crush sa'yo kasi napaka-very responsible mo, mabait ka, pwedeng o may tao kang hinahangaan kasi good siya, ganito, ganyan. Pwedeng but there's a crush. And then also is, there's a romance, no? Pwedeng, iba dito, LDR talaga kayo. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong energy ni Aquarius. Or meron ka mga malalapit sa puso na nasa ibang place at makareceive sa kanila mga text message or communication. Aray kong kape. Energy ni Aquarius. May bata. May anak. May bata ako nakikita. Hindi ko alam siguro sino yung bata na yun. Anak mo? Pamangkin mo?
or bagong tao. Bagong member pala. Energy mo. Okay, energy mo is, nalito ka sa sitwasyon mo na meron ka mga naaalala, maaari, sa nakaraan, sa iba sa inyo, no? Yan, ang na iniisip mo. Pwede yung mga tao na nagkaroon ng hindi magandang connection sa'yo. Kasi you feel burden dun sa point na yon. Pwedeng may mga bagay ka na iniisip this time na nakakapagbibigay sa'yo ng burden. Yun, nakakapagbigay sa'yo ng hirap, ng pain. Sa iba, energy nyo, may mga pain situation ako na nakakita sa'yo. Nandun din yung point na energy na merong isang sitwasyon na gusto mong matapos. Parang naumpisahan tapos gusto mong matapos clearly yung sitwasyon. You want to see also the fact of the situation. Nandun yung point na yun, ano, sa iba sa inyo. And then also yung energy mo, kasi you try to make it balance in a situation of your life. Nandun din kasi yung cooperation mo sa ibang tao. Ganyan. Para may mga bagay ka na gusto mong itama. Or nandun yung pagiging pagbibigay mo ng speech or payo o suporta sa mga tao na nasa paligid mo. Nandun yung point na yon. Iba sa inyo is energy mo para yung overloaded. Overloaded pa yung nasa isip mo o now overloaded ka in your situation. Kumbaga nahandin yung mga struggle or nahandin yung mga major challenge sa buhay in life. Kumbaga nagiging ano ka rin, forgiving, no? Nagiging mapagbigay. Ako na nakita, nagiging understanding yung energy na nakuha ko sa'yo. Kahit na may mga time na nahihirapan ka. Yun. Andun din yung energy mo is pagtulong, ano? Ganyan. Mahilig kang tumulong. Yan ang mahirap din, ano? Kailangan din tingnan mo yung the fact. Anak, baba ka muna. Magkano tayo? Parating kay Aquarius. Baka matulungin ka talaga. May mga naaalala ka sa nakaraan din. Kumbaga, nandun yung point na nare-revisit mo rin mga nangyari sa nakaraan. Good or bad. Sa iba sa inyo, may mga forgiving something, ganyan. Parating. Anak, dito ka sa balikat. Parang kawawa ka dyan sa yan. Very good, anak ko. Parating. Oh. Ay, happy birthday pala, Aquarius. Yan. Belated happy birthday in advance sa inyong lahat. Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo is meron ka daw ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng ito is manggagaling sa isang mas bata sa iyo. Pwedeng, or ikakagulat, ikakashock, o ikakabigla. Pwede siya sa sa mga messages, news and messages. Yan, ang nakikita ko sa iba sa inyo. Parating, medyo may complicated situation, ano? Parating sa'yo. Parating sa'yo is merong success and reward ako na nakikita sa'yo, no? Ibig sabihin is may mga kasiyahan. Or you will become a center of attention. Hindi ko alam why. Kasi nga, baka nga birthday mo talaga, no? Ay, birthday mo naman talaga. Yan. You will become a center of attention. May mga achievement. Ako nakita may mga goal na doon din yung lakas ng loob, pagbabalik ng lakas ng loob. Mo nakita. May mga may mga confidence, energy ako na nakita sa'yo. May mga well-wisher and then also success ako na nakikita sa'yo. Satisfaction, tsaka yan mga parating sa'yo. Mga positive outcome. Ano ba yun, anak? Tatawa ko sa anak. Hindi ko na, para may iniiwasan siya. Wala naman. Pero para may iniiwasan.
mukhang baliw lang tong anak ko. Ganyan talaga yan. And then also parating sa may mga unexpected situation ako na nakikita sa iyo. Ingat ka rin sa sa mga kinakain mo. Kasi may pain din ako nakikita. Hindi ko alam in what way yung pain. But maingat ka sa bandang tiyan or tiyan. No? Ikaw or someone into your life. Kanya, baka kung ano na kinakain mo, iniinom mo, mananakit talaga yung tiyan mo. Masisikmurain ka, or mag-LBM ka, o kung sa babae, mga menstruation, or kung ano man pananakit ng anak, ingat yan, pananakit ng tiyan mo. And then also, yun nga, sabi ko sa kanina is, pwede may mga unexpected situation. Pwede mga revelation, mga hoping hindi ganun kalaki, but there's a dark situation. Yan, may struggle talaga. Pwede may mga calamity, collapsing, disaster, problem, basta unexpected, ganyan. A flow of emotions, pwede yung mga disappointment, intense pain, deep hurt, trauma, something loss, maraming klase ang loss, feeling hopeless sa iba kalungkutan, sa iba depression o hindi pagkakaunawaan, pwedeng pagkalito sa iba, or may mga heartache situation, something removing, or may mga pagre-remove, paghiwalay, mga ganyan, aalisin, nando sa point na yon. And then also, parating di sa inyo, is may hinihintay ka raw. May paghihintay. Ako nakakita in some aspect of your life. Medyo complicated, conflict. May mga conflict situation. Nagbibilang ako ng card kung ano yung mga lumabas na card. Ang daming tao, no? Basta kung ano man yan, you need to be prepared. Tsaka lang kayo, dasal lang kayo. Ganyan. Yun ang parating sa inyo. May mga renewal situation. Hindi ko, baka may mga i-renew ka? O may mga gusto ka i-develop sa buhay mo? Ang ganda nga nito energy mo But kailangan mo lang talaga na maging aware sa mga warning na binigay sa'yo. Dapat iwasan ng Aquarius. Ito na nga lang. Ito na yung lumabas Thank you po. Kaya pala. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, is yung mag-focus ka sa painful na sitwasyon mo sa buhay mo. Ganyan. Iwasan mo yon. And then also, is mapanghinaan ka ng loob, hindi ka magkaroon ng discipline into your life, or andun din yung point na you need to put boundaries din. So nakikita ko dito, mahalin, alagaan mo yung sarili mo first. And then also, iwasan mo, syempre mga taong manggagamit. Or manggamit ka ng tao. Vice versa natin ma-imbalance ka, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga tao na hindi pwede nang pagkatiwalaan kung nagkaroon naman ng mga trust issue na talaga sa inyo, yan. Iwasan mo yun. And yung mga tao na hindi equal yung pag-iisip o yung sitwasyon sa inyo. Or kung ikaw ito, iwasan mo na lang din. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng disiplina rin sa sarili mo. Iwasan mo yung mga tao na matataas yung pride o pagiging mataas ang pride mo, isama na kita doon. Yan. Iwasan mo yung mga tao na nagkakaroon ng insecurity or magkaroon ka ng insecurity in life. Ganyan. Yung mga lungkot, frustration, ma-disconnect ka sa mga sitwasyon na you want to fulfill or ma-restrain ka sa emotion mo. Ganyan. Yung magkaroon ka ng pagpapaliban, ganyan, iwasan mo, no? Tsaka syempre, sa pera mo din, di ba? Nasa sa'yo din kasi ito no? Tataan mo palagi na the choices is always available in yours. Tsaka kung may mga nararamdaman kayo, magpa-check up kayo. Tandaan mo, ikaw pa rin magdidesisyon na to. Huwag kang magpa-trap, magpa-stuck, o huwag kang mag-isip ng negativity or magkaroon ng self-imprisonment sa sarili mo. Diba? Always try to make it balance. Any situation into your life. Magkaroon ka ng pag-evaluate.
love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius in love. Show me. Lovers agad. Okay, when it comes sa love. Iba dito, family related no? Kung kayo is single, may taong matagal nang kakilala mo? May taong matagal nang kakilala mo na may gusto sa'yo. Or may tao dito na may lihim. Isa, dalawa. Na gusto ka. Yun ang nakikita ko dito. Or maybe ikaw ito vice versa. Wala na may pangalan mo dito. Pero nakita ko wala siyang movement. Pero kilala mo na siya. Pwede nagkakausap na kayo nito o nagkausap na kayo nito. Kasi andun yung pagiging stuck situation ng sitwasyon na to, no? Pwede rin na andun yung nagkakausap kayo. Minsan hindi. Parang in and out. Pwedeng ganun sa sitwasyon na ito. O nandun pa talaga yung sitwasyon na binabalanse mo pa yung sitwasyon if this person is good or bad. Ate, good ba siya? Dito sa sitwasyon, as long as magtatrust ka sa intuition mo, bibigyan ka daw niya ng sign. Kasi, devil. Kayo na yung magdesisyon. It's a devil. Kung alam mo na this person, huwag kang pabigla-bigla na lang. Diba? Baka mamaya mapasok ka sa third-party relationship. Ikaw rin yung masasaktan. Kung kayo naman is nakahiwalay nitong tao na ito, o kasi nagkaroon ng third party, binigay mo naman yung more on support dito sa tao na to or vice versa, nagkaroon ng pag-jungling dito sa sitwasyon na hando ng lihim. Talagang sobrang naging masakit, nagkaroon ng clarity, naging patient pa nga talagang naging toxic lang talaga. Pwedeng itong tao na ito is sarili lang din talaga niya inisip niya. Yung sariling kasiyahan, ganyan. Kumbaga dyan ka lang, kung gusto mo ako, suportahan mo. Pwedeng nandun sa point, nandun talaga yung third party. Hanggang yung toxic situation. Pwede rin itong tao na to is hindi talaga siya naging good sa'yo kasi siguro dumating yung point na kinailangan lang kita because of something I need. Yun ang nakita ko sa kanya dito. Or vice versa. Yun Sa mga magkarelasyon naman dyan, sa mga walang third party. Sa mga walang third party, yes, nandun naman yung happiness, yung enjoyment, nandun yung stability or yung magiging matatag na connection na to. Siyempre, minsan hindi maaalis yun, magkakaroon talaga ng mga struggling or jungling when it comes to connection, pero pilit naman nagpapakatatag yung bawat isa. Pilit niya binabalanse yung bawat isa na sitwasyon kahit na siguro isa dito matiisin or mapagpigil, no? Yan na nakikita ko dito. Kumbaga mahaba rin yung patient. Yun. Kung kayo naman is pero alam mo, ba't kaya sa connection na to, parang isa sa inyo practical? Hindi ko alam kung in what way yung practicality ng tao na to, ng energy na to. Kung kayo naman is may third party, oo naman, Diyos mayo. Meron. Kasi hindi yung pagsisinungaling. Maaaring matagal na rin to. No? Pwede, ikaw yung nagloloko no? Baliktad Vice versa. Oo, matagal na. Sa iba dito matagal na. Or pwedeng paulit-ulit lang or matagal na. Yun, kasi may nagkakaroon ng secret. Alam niyo naman siguro ano gagawin niyo kung may mga third party. Kumbaga siguro hando lang point na hindi mo lang mabitiwan. Or well, that's love. Money. Kamusta po yung money ni Aquarius? Okay, pagdating sa money mo, pilit mo namang isinasaayos yung money mo. Kaso, nauuwi talaga siya sa
hindi pag-organize. Kumbaga siguro may mga biglaang gastos, may mga biglaang gawain, may mga biglaang pagtulong, may mga biglaang ganito, biglaang ganyan. Pwede na doon sa point na yon. Medyo disorganized yung iba sa inyo siguro, no? Na, kung ganun, wala tayong magagawa. Ganyan. O pwede rin naman kasi sa iba sa inyo na may mga pagkakautang pa talaga na hindi pa natatapos, na gusto nyong matapos na, ay gusto nyong kausapin at gusto nyong ma-receive na itong sitwasyon. Kaso hindi ka nga pinapansin. Sabay ganun eh. Pero wag ka mag-alala, ay hindi pa rin pala. Nagsasave naman kayo ng money kaso may mga parating naman actually. Alam mo may, kapag may parating, may lumalabas din. Nandun sa point na yun. Iniisip mo naman, nag-iisip ka rin naman na tama naman din yung pag-iisip mo. Siguro malambot lang talaga yung puso mo. Pero basta as long as balance ka, no? Gawin mo na lang. May mga savings naman siguro kayo. Pero kung wala, you need to save money. Dito. Kailangan mo na mag-umpisa. Kailangan magkaroon ka ng pag-organize. May hihingi sa'yo ng tulong. Or may tutulungan ka pagdating sa pera. Advice. Pagdating sa advice, wag mo we have the queen, no? Wag mo kakalimutan yung sarili mo, no? Kailangan mo rin protektahan at depensahan yung sarili mo. Kailangan mo rin manindigan sa buhay. And then, sinasabi rin dito is, always think to the future. Kahit alam ko naman na iniisip mo yung future mo, pero isipin mo rin yung sarili mo to be stable. Yung nurturing mo sa sarili mo at pagpapahalaga sa sarili mo. Be practical ang sinasabi ito. Alam ko naman na lahat kayo is breadwinner sa nakita ko dito. But may mga sitwasyon kasi na kailangan nyo rin mag-know. Mga ganong sitwasyon. Basta magkaroon ka ng paninindigan. You need to protect din kasi yung sarili mo, no? Kasi the decision is in yours na. Sa dami naman ng knowledge na natutunan mo sa nakaraan, di ba? It is a time to focus, to take action, and to make a plan sa iyong mga layunin this time. Kailangan din sa'yo this time is may mga bagay na need to develop either to your skills, sa sarili mo, ganyan. Magkaroon ka ng mga bagong objective or you need to be aware more to achieve something into your life. Or kailangan talaga ng clear goal, kailangan mga excellent perspective or be grounded and magkaroon ka talaga ng mga bagong plano sa buhay mo. May mga situation na sinasabi na need to end and need to start kasi may mga dumarating na opportunities sa iyo, no? Wag ka daw mag-worried sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Kumbaga mag-overthink, ganyan. Kung minsan hindi ka gano'n nakakatulog, magbawi ka. Kung nagigising ka, bumawi ka. Iwasan mo yung mga makakapag-stress, depress, o anxiety sa'yo or yung mapokus ka sa nakaraan. Kung may mga insomnia ka o mga napapanaginipan kayo na hindi nyo maintindihan, i-research nyo na lang. Arigatou namaste, God bless.